Okay mga guys, no? So nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para magbigay uli ng reaction video sa mga nagaganap sa atin sa ngayon, mga napapanahon mga balita. So itong mga balita na to ayun tungkol sa ating bansa, tungkol sa West Philippine Sea. So alam nyo naman na ang West Philippine Sea ay ang issue sa ngayon dahil ito ay napakahalagang malaman natin kung ano yung nangyayari sa ating bansa dahil ito nga ating kasarinlan. So mahalaga na magkaroon tayo ng konting kaalaman dito. Okay? So pwede rin kayo magbigay ng komento dyan o comments o reaction para malaman din na ng taong bayan ang inyong saloobin. So, bago tayo mag-umpisa, please subscribe, like, and share sa ating video or ating YouTube channel, okay? So, bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe and like muna, okay? So, ang bibigyan natin reaction video ay itong kay Balita ni Juan. Ayan, Balita ni Juan. So, please paki-subscribe din sa kanya, sa kanyang YouTube channel kay Balita ni Juan. So, ang pamagat ng ating bibigyan ng reaction ay yung Germany sumabat na sa China. So, ibig sabihin talagang pumorma na 50 barko ng China bubombahin na. Naiyak na tuloy sa takot si Wang Yi ng mga China. Okay, so ito ang bibigyan natin reaction. So umpisa na natin. 接受海洋法对外权，我们将依法正当维权。 Kakapasok lang na balita, wawasakin namin ang buong Pilipinas. Ulat ni Wang Yi, babae hindi pinalagpas ni BBM sa Pilipinas, kaya nagtungo siya ng Germany. Batay naman sa mga nagsidatingan na balita, hinahamon talaga tayo sa gera ni Wang Yi. Nagpadala kasi sila ng 50 barko ng China sa West Philippine Sea, ngunit handang lumaban mga Pilipino sa digmaan. Ulat ni Colonel Padilla, babala ito sa Grabe na parang napiko, alam niyo parang napiko na yung mga Tsekohan na yan, na parang nananakot talaga. So nagpadala sila ng 50 barko 50 parang panakot sa mga Pinoy. So ang ginawa ng ating mga gobyerno ito. China ng AFP. The following are the sightings of Chinese vessels in the West Philippine Sea as of 4 p.m. of March 11. In Bajo de Masinloc, 5 China Coast Guard vessels, 18 China Maritime Militia vessels, and 10 China small boats. In Ayungin Shoal, 1 China Coast Guard vessel, 6 China fishing vessels. In Pag-asa Island, 1 China Coast Guard vessel, and 6 China fishing vessels. In Panatag Island, 7 China fishing vessels. The Armed Forces of the Philippines will continue its rotation and reprovision or the RORA missions in other islands and features in the West Philippine Sea. At well, Yan nagbibilang uli ang ating armed forces. Nagbibilang uli sila ng mga bangka, ng mga barko ng Chinese. Yan, mga Chinese vessel, binibilang nila yon. Binibilang nila para malaman nila kung ilan yata yung bubombahin nila. Ganon pala yon. So, titignan natin, bilang na bilang nila mayroong ganito sa Panatag, mayroong Ayungin. So, okay. So, diretso pa natin. ni BBM sa China, wala siyang pangit na pinakita sa mga inchik para ganitohin tayo ng China. Sa katotohanan, pag meron pa nga sila ditong gusto, ay hindi tumanggi si BBM sa China. Ngunit wag lang ang West Philippine Sea. Sagot niya sa mga inchik, kung ayaw nyo mga Pilipino makipaggera. Kaya nang makaharap ni BBM, ang counselor ng Britanya ay Kaya nga naman, di ba, kung napapansin nyo, ang bait-bait ng mga ating gobyerno sa mga inchik. Wala din naman natin sila inaano. So, bagkus, di ba, yung mga incheck dito sa atin, talagang maganda ang trato natin sa kanila, yung mga nakukulong nga na incheck, imbis na ikulong, inaano pa, di ba, dinideport pa.
O, di ba? Ang bait-bait natin, no? So, tapos gaganunin tayo ng mga Tsekwa na yan. Nako, ano ba mangyayari niyan? Parang hindi yata pantay ang pagtrato, no? O sige, ano pa natin? Sinabi niya, ang West Philippine Sea ay kailangan na muli ng kanilang proteksyon at sa mga hindi naman nakakaalam, matagal nang meron defense cooperation ang Germany at Pilipinas. Taong 1974 pa lang, tinatag na ni Pangulong Marcos ang proteksyon ng West Philippine Sea sa mga nais kumuha sa Pilipinas. We have not rejected any proposals that China has made to us, but the premise is something that we question. And with that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. Oo nga naman, no? Yung panahon pa ng mga unang panahon pa ng tatay niya na si Ferdinand Marcos, talagang mayroon ng ugnayan ang Germany at ang Pilipinas pagdating sa ganyan sa mga maritime issue hanggang sa military issue. Talagang kumbaga nagkakasundo sila pagdating sa military. Ganon ang kumbaga tinanim ng kanyang tatay na si dating presidente Marcos sa nung naging presidente pa si Ferdinand Marcos, yung tatay niya. So maraming nagawa rin talaga ang kanyang dating presidente sa kapakanan ng ating bayan. Tignan nyo, ang Germany. Tignan mo, na malayong bansa na yan, pero kakampi pa rin ng Pilipinas pagdating sa issue ng military. So, talagang maganda, no? So, dapat pagpatuloy talaga yan. Okay, diretso pa natin. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward, because it is for myself, for example, as I always explain, when I took office, I took an oath to defend and support the Constitution of the Philippines. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Ngunit batay Yan ha. Nagsalita si President Bongbong Marcos sa bansang Germany na idedepensa niya ang Pilipinas in any situation. Yan So matigas talaga, no? Matigas talaga ang mga salita ni Bongbong Marcos, no? Parang yung tatay niya noon. So dapat lang. So okay. So diretso pa natin. kay Professor Renato de Castro, napipikon na sa atin ang China dahil masyadong determinado si PBBM na kung dati Amerika lang kanyang panapat, ngayon pati ang Germany ay uupak na sa mga inchik. Kaya kung gagamit sila ng dahas, aba di gera sa mga Pilipino. Kasi napikunan sila, hindi nila mapigil Talagang pinapakita na natin na determinado tayo. So talagang kumbaga ginagamit na nila yung escalation ladder. Talagang pinapataas na nila. Talagang nananakit na sila na may mga damages na nangyayari. Ang goal talaga ng Chinese Coast Guard, manakop. Well, itutuloy pa rin natin. Hindi naman tayo pwede gumamit ng dahas. Talagang antayin natin silang gagamit ng dahas. At kung gumamit man sila ng dahas, talagang, well, let's prepare for the worst. Ngunit sa tingin ng security analyst, tama ginawa ni BBM sa bansa na pabalikin natin dito Germany. Hindi yung nakadepende tayo sa Amerika. Hindi puro mutual defense treaty. Kaya sa Germany kayo mag-angas China. Oo nga naman. So, isa ring magandang hakbang yan ni PBBM, no? Na dumikit sa Germany. Talaga namang ang Germany, isa rin sa mga malalakas na militar yan sa buong mundo. Militar. So, ano rin yan? Kasabi ng NATO yan na NATO. Yan. So, isang malakas na bansa yan.
Katulad din ng France yan, ng France, yung United Kingdom, America. So malalakas na militar yan sa buong mundo. Kaya matalino rin talaga si PBBM, no? Talagang dumidigit siya sa mga ganyan para nga medyo mabawasan yung angas ng mga Chekwa, no? Kasi masyadong maangas. So sobrang angas talaga, grabe. Ay, grabe talaga ang mga Chekwa na yan. Sige, diretso pa natin. Subukan nyo sila sa West Philippine Sea. Napakahalaga na magkaroon ng friendly relationship yung dalawang bansa para ma-peacefully manage natin yung conflict dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa dalawang areas na sa tingin ko ay red lines ng bawat bansa, yung Shoal at ang Scarborough Shoal. Not to mention yung Great Bank. Pero yung tatlo na yan ang pinakadelikadong area sa West Philippines. Magkaroon pa ng mas malala pang insidente sa naranasan natin ngayon. Kumbaga, yung naranasan ngayon ay the worst so far. Pero sa aking pagbabasa ng sitwasyon ay makakaranas pa tayo ng mas grabe pang insidente kung hindi natin mapipigilan ang mga respective unilateral activities natin dyan. Sa ngayon, ang problema pa lang natin ay law enforcement and political problems. We don't want these law enforcement and political problems to develop into a military problem, because if it develops into a military problem, that will really create violence in the area. Kung ikaw ang tatanungin, Kawan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa. 接受 Okay, no? So, ayun na yung kabuuan na nating reaction video na ang mga Chekwa ay talagang mapangahas. Mapangahas. Gusto talaga nilang sakupin ang buong West Philippine Sea. Tignan nyo naman yung pagmumukha nyo, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan si Wang Yi. Si Wang Yi ng China. So, talagang pagmumukha, hindi pagkakatiwalaan, no? Di ba? So, sana nga ang Pinoy lumakas na, ang Armed Forces of the Philippines lumakas na ang loob dahil kakampan nila ang Germany. Germany rin ang pinakamalakas na puwersa, no? So, kaya nga nakikipagkaibigan si PBBM sa malalakas na puwersang militar. Para nga itong mga in-check na to mabawasan yung angas. Angas ba? So, okay. So, hanggang dito na tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung ganito mga video, please subscribe, like, and share na lang po. Okay? Para makagawa ulit tayo ng mga maraming video, reaction video na katulad nito. Okay?